Tinutukan po ng publiko ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa unang araw po ng paglilitis, tinalakay muna ang mga proseso at alituntunin ng impeachment court bago ang mga paratang. Pero ano nga ba ang maaari nating asahan? Erlo Bringa sa detalye. Nakatutok na ang publiko sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat formal na ang pagbubukas ng paglilitis, iti pagtatalakayin ng mga ebidensyang mga testigo dahil uunahin muna mga paunang proseso ng impeachment court. Ayon sa legal expert, sa pagsisimula ng paglilitis, manunumpa muna mga senador bilang impeachment judges bago formal na buksan ng impeachment court. Pagkatapos ito ay babasahin ang articles of impeachment na ipinasa ng Kamara de Representantes na naglalaman ng mga paratang laban sa pangalawang Pangulo. Isa rin sa mga tinalakay sa unang araw ang mga alituntuning susundin sa buong paglilitis. Kabilang na dyan ang schedule ng mga pagdinig, mga deadline sa paghahain ng mga dokumento at motion, gayon din ng mga panuntunan sa pagpapakita ng mga ebidensya at pagtatawag ng mga testigo. Wala yung first day naman, wala namang masyadong ganap pa yan, hindi ba? Yung mga preliminary motions, i-resolve lang nila. Yung kanilang rules of procedure, isa-solidify lang nila. Magkakaroon lang ng entry of appearances doon sa panig ng prosecution at depensa. So wala naman tayo makikita masyadong ganap, kaya lang dahil madrama nga yung mga participants dyan, alam mo yan, may mga konting grandstanding, but at the end of the day, there's really nothing much that we can actually expect because since this is day one. Formal ding naghain ng kanilang appearance sa mga miyembro ng House Prosecution Panel at ang abogadong kumakatawan kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman personal na dumalo sa pagdinig ang pangalawang Pangulo. Ayon sa isang legal expert, nasa pangalawang Pangulo na raw ang pagpapasya kung sisipot siya o hindi sa pagdinig. Choice naman yan ni VP Sara, no? Kasi kung hindi siya umattend, I think she can actually waive her appearance kasi hindi naman ito yung parang criminal case na kinakailangan andoon ka. In fact, kahit nga sa criminal case, nandun ka lang pagka may kailangan ka ng i-identify or promulgation of judgment or even during arraignment. But otherwise, you can always waive your appearance kasi call mo yun eh. Matapos makumpleto mga paunang hakbang, saka pa lamang inaasa magsisimula ang paglalahad ng mga argumento ng prosekusyon at depensa na susundan ng paghaharap ng makatestigo at mga ebidensyang kanilang gagamiting batayan. Sa tingin ko, mas magiging maayos naman ito kumpara sa mababang kapulungan kasi yung proceedings sa mababang kapulungan nagmukhang parang circus, hindi pa. This time around, malinaw naman yung rules. Issues relating to admissibility of evidence, I guess, mas mahigpit sila sa kanilang pagdesisyon. Sa pagtatapos ng paglilitis, ang pagpapasya ay nakasalalay sa mga senador na nagsisilbing mga hukom. Kinakailangan ng botong 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado upang mahatulan at matanggal sa tungkulin ang isang ini-impeach na opisyal. Kung hindi makakakuha ng sapat na boto, mananatili sa kanyang tungkulin ang ini-impeach na opisyal. Erlo Pingas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.